Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katapangan? Halina't samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa isa na namang paglalakbay na kasing lalim ng gabi at kasing liwanag ng pag-asa. Sabi nila, ang pinakamalaking kasinungalingan ay madalas nakabalot sa pinakamatamis ng ngiti. Ngunit paano kung ang katotohanan ay isinisigaw ng isang munting tinig mula sa isang lugar na pilit ibinabaon sa limot? Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang sikretong kayang wasakin ng lahat at sa isang ordinaryong babaeng maglalakas loob na pakinggan ito. Ang malalaking tarangkahan ng Hacienda Silangan ay bumukas na, tila bibig ng isang higanteng nag-aanyaya sa kanya na pumasok. Para kay Diwa Serrano, ang bawat hakbang sa makinis at batong daan patungo sa mansyon ay isang hakbang palayo sa kahirapan at isang hakbang palapit sa pangarap na maibibigay niya sa kanyang pamilya sa probinsya. Napanganga siya sa ganda ng paligid. Ang hardin ay hitik sa mga rosas na tila ipininta at ang damuhan ay mas luntian pa sa kanyang mga pinakamatayog na pangarap. Ang mansyon mismo ay malaki, puti, at nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Isang palasyo. Ngunit sa likod ng karangyaan, may isang lamig na gumapang sa kanyang mga braso, isang katahimikang hindi pangkaraniwan para sa isang tahanang ganoon kalaki. Ikaw na ba si Diwa? Isang boses na malambing ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Paglingon niya, isang babaeng may tindig ng isang reyna at mukha ng isang anghel ang nakatayo sa itaas na bahagi ng malawak na hagdanan. Nakasuot ito ng isang puting bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang perpektong kutis. Ito si Mahalina Reyes, ang mapapangasawa ng amo ng hasyenda, si Ginoong Ricardo Montelibano. Opo, ma'am. Ako po si Diwa, sagot niya, bahagyang yumuko bilang paggalang. Magaling. Welcome sa Hacienda Silangan, sabi ni Mahalina. Bumaba ito ng hagdan na may ngiti sa mga labi. Ngunit ang mga mata nito ay hindi ngumingiti. May kalkulasyon sa bawat tingin nito. Manang Lydia will show you your quarters. Simple lang ang mga patakaran dito, Diwa. Maging masipag, maging matapat, at huwag kang pupunta sa mga lugar na hindi mo dapat puntahan. Masusunod po, ma'am. Good, sabi ni Mahalina, at tumigil ito sa harap niya. Ang pabango nito ay mamahalin, ngunit may dala itong kakaibang bigat sa hangin. May isang lugar lang akong ipinagbabawal sa lahat, lalo na sa mga bago. Ang basement. Itinuro nito ang isang pinto sa ilalim ng engrandeng hagdanan. Para na rin sa kapayapaan ng lahat. Nagkakaintindihan ba tayo? Ang paraan ng pagkakasabi nito ay malumanay. Ngunit ang diin, sa huling mga salita, ay isang malinaw na babala. Tumango si Diwa, kahit na nagtataka kung anong klaseng kapayapaan ang tinutukoy nito. Opo, ma'am. Hindi po ako lalapit doon. Sa mga sumunod na araw, sinikap ni Diwa na gawin ang kanyang trabaho nang walang palya. Naglilinis siya, nag-aayos, at laging nakayuko. Ngunit ang katahimikan ng mansyon ay nakakabingi. Si Ginoong Ricardo ay madalas wala at kapag naroon naman ay laging abala sa trabaho o kay Mahalina. Wala siyang nakikitang ibang tao sa mansyon bukod sa kanila at sa matandang kasambahay na si Manang Lydia na laging seryoso at matipid magsalita. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng mga muebles sa sala, narinig niya ito. Isang tunog. Mahina, halos hindi marinig. Isang hikbi. Tumigil si Diwa. Pinakiramdaman ang paligid. Baka guni-guni niya lang. Ngunit narinig niya ulit ito, mas malinaw ngayon. Isang impit na pag-iyak ng isang bata. At nagmumula ito sa direksyon ng hagdanan. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Ang tunog ay nagmumula sa ibaba. Malapit sa pinto ng basement. Naalala niya ang babala ni Mahalina. Kailangan niya ang trabahong ito.
Hindi siya dapat makialam, ngunit ang pag-iyak ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Tunog iyon ng isang taong labis na nalulungkot. Nilibot niya ang tingin. Si Mahalina ay umalis para sa isang social event. Si Manang Lydia ay nasa kusina. Walang nakatingin. Kinakabahan, hinakbang niya ang mga paa patungo sa ipinagbabawal na pinto. Ang pag-iyak ay mas malinaw na ngayon, may kasamang mahinang kalansing ng metal. Pinilit niyang alisin sa isip ang takot. Sumilip siya sa siwang ng pinto, madilim sa loob. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Sa bawat pagbukas ng pinto, lumalakas ang amoy ng alikabok at panis na hangin. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas na bahagi ng pader. At sa gitna ng kadilimang yon, nakita niya ang pinagmumulan ng tunog. Natakpan ni Diwa ang kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw ng pagkabigla. Sa isang sulok, nakaupo sa malamig na semento, ay isang batang babae. Ang buhok nito ay magulo. Ang damit ay marumi. At sa kanyang maliit na paa, nakakabit ang isang kadena na ang dulo ay nakakandado sa isang bakal na nakapako sa pader. Nang maramdaman ng bata ang kanyang presensya, itinaas nito ang kanyang mukha. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng luha at takot. Sa liit ng katawan nito, bakas ang mga pasa sa braso. Siya si Tala, ang nag-iisang anak ni Ginoong Ricardo. Hindi makagalaw si Diwa. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw. Ang lahat ng ganda ng hasyenda, ang lahat ng karangyaan ay biglang naglaho at napalitan ng isang karumaldumal na katotohanan. Ito ang sikreto sa ilalim ng hagdan. Isang batang anghel na ikinadena na parang isang hayop. Nanginginig siya niyang humakbang palapit. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang boses na malamig pa sa yelo ang biglang narinig niya mula sa kanyang likuran. Dahilan para manigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ano ang ginagawa mo rito? Ang dugo sa mga ugat ni Diwa ay tila naging yelo. Dahan-dahan siyang lumingon at ang nakita niya ay si Mahalina, nakatayo sa may pintuan na bahagyang nakaawang. Ang anino nito ay humahaba sa madilim na sahig ng basement. Ang matamis na ngiti na laging nakapaskil sa mukha nito ay ganap na naglaho. Napalitan ng isang ekspresyong kasing talim ng patalim. Isang malakas na puwersa ang humablot sa braso ni Diwa. Kinaladkad siya palabas ng basement. Mabilis at walang ingay na isinara ni Mahalina ang pinto at ang tunog ng paglock nito ay umalingaw sa pasilyo, kasabay ng muling pagsisimula ng mahinang pag-iyak ni Tala mula sa loob. Sumama ka sa akin, utos ni Mahalina. Ang bawat salita ay mahinahon ngunit puno ng pagbabanta. Dinala siya nito sa isang maliit na silid-aklatan na bihirang gamitin, kung saan ang mga libro sa estante ay tila mga tahimik na saksi sa mga lihim ng mansyon. Isinara ni Mahalina ang pinto at humarap kay Diwa. Ang pagkakahawak nito sa kanyang braso ay humigpit. Alam kong marami kang tanong. Simula nito, ngunit ngayon, ang boses nito ay biglang nagbago. Nawala ang lamig at napalitan ng isang pilit na panginginig na para bang ito ang biktima. Diwa, ang nakita mo, sana ay hindi mo na lang nakita. Bumitiw ito sa kanya at yumakap sa sarili. Naglakad patungo sa bintana na para bang pasan niya ang buong mundo. Si Tala. Hindi siya isang ordinaryong bata. Huminga ito ng malalim. Isang perpektong pag-arte ng isang pusong nagdurusa. Hindi ko po maintindihan, ma'am. Bakit po siya nakakadena? Nangahas si Diwa na magtanong. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at awa para sa bata. Humarap si Mahalina at sa pagkakataong ito, may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Dahil kailangan, Diwa, para sa kaligtasan niya at para sa kaligtasan nating lahat.
Ang kanyang pagsasalita ay puno ng hinagpis. Simula nang pumanaw ang kanyang ina, nagbago si Tala. Mayroon siyang malubhang karamdaman sa pag-iisip. Nagiging bayolente siya, nananakit ng sarili at ng ibang tao. Ang mga pasa na nakita mo sa kanya, gawa niya yan sa sarili niya. Ang bawat salita ay tila isang matibay na ebidensya, isang makatwirang paliwanag na sumusubok takpan ang brutal na imahe na nakita ni Diwa. Ngunit ang mga mata ni Tala, ang mga matang yon, ay hindi mata ng isang halimaw. Iyon ay mga mata ng isang kordero. Sinubukan na namin ang lahat. Patuloy ni Mahalina, ang boses ay basag. Mga doktor, mga espesyalista, lahat sila ay may iisang sinasabi. Kailangan niya ng espesyal na pangangalaga na hindi maibibigay dito. Kaya inilagay namin siya pansamantala sa basement kung saan hindi niya masasaktan ang kanyang sarili. Hinihintay na lang namin ang mga papeles para madala siya sa isang institusyon sa ibang bansa. Ang kwento ay perpekto. Bawat detalye ay maingat na inilagay para makuha ang simpatya ng sinumang makakarinig. Tumingin si Mahalina ng diretso sa mga mata ni Diwa. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak. Mahal na mahal namin siya ni Ricardo. Ginagawa namin ito dahil mahal namin siya. Masakit para sa amin na makita siyang ganyan, pero ito ang tanging paraan. Natahimik si Diwa. Gulong-gulo ang isip. Pwede bang maging totoo ang sinasabi nito? Pwede bang ang isang anghel na mukha ay nagtatago ng isang malubhang karamdaman? At doon, ang pagbabago ay nangyari. Pinunasan ni Mahalina ang kanyang mga luha at ang kalungkutan sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan muli ng lamig. Lumapit siya kay Diwa. Ang bawat hakbang ay may bigat. At ngayon, alam mo na ang sitwasyon. Sabi niya, ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Ang sikretong ito ay mananatili lang sa loob ng pamamahay na ito. Mahirap para kay Ricardo na tanggapin ang kalagayan ng kanyang anak. Ang anumang tsismis na lalabas ay lalo lang makakasakit sa kanya. Hinawakan nito ang baba ni Diwa. Itinaas ito para magtama ang kanilang mga mata. May pamilya ka sa probinsya, hindi ba Diwa? Mga magulang na umaasa sa'yo, mga kapatid na pinapaaral mo. Nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Ito na, ang tunay na Mahalina. Isang salita mo lang sa labas tungkol dito. Pagpapatuloy nito, ang bawat salita ay may lason. Isang maling galaw, isang maling tingin. At sisiguraduhin kong hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Sisiguraduhin kong madadamay ang pamilya mo. Baka mapagbintangan ang tatay mo ng pagnanakaw. Baka mawalan ng scholarship ang kapatid mo. Maliit lang ang mundo, Diwa. At mas maliit pa ito para sa mga taong kinakalaban ako. Binitiwan nito ang kanyang baba nang may kasamang tulak. Bumalik ka sa trabaho mo at ituring mo na walang nangyari ngayong hapon. Nagkakaintindihan ba tayo? Walang nagawa si Diwa kundi ang tumango. Ang lalamunan niya ay tila may bumara. Lumabas siya ng silid-aklatan na parang isang kaluluwang nilisan ng katawan. Pagbalik sa sala, sakto namang dumating si Ginoong Ricardo. Ang pagod sa mukha nito ay napalitan ng isang masayang ngiti nang makita si Mahalina na sumalubong sa kanya. Mahal, sabi ni Ricardo at hinalikan ito sa labi. How was your day? Okay lang naman. Medyo naging mahirap lang ang araw para kay Tala. Sagot ni Mahalina. Ang boses ay muling naging malambing at puno ng pag-aalala. Kumunot ang noo ni Ricardo at isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Mabilis siyang umiling. Huwag na natin siyang pag-usapan ngayon. I just want a peaceful evening with you. Inakbayan niya si Mahalina at iginiya palayo. Hindi man lang sumulyap sa direksyon ng basement. Si Diwa na nakatayo sa isang sulok ay nakita ang lahat. Nakita niya kung paano naniwala ng buong-buo si Ricardo sa pag-arte ni Mahalina. Paano nito ipinikit ang kanyang mga mata
sa katotohanan ng sarili niyang anak. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Diwa na nag-iisa siya sa laban na ito. Gabi, sa kanyang maliit na kwarto, hindi mapakali si Diwa. Ang banta ni Mahalina ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ngunit ang imahe ni Tala, maliit at nag-iisa sa kadiliman, ay mas malakas ang sigaw, ang mga pasa, ang kadena, ang mga luhang walang tunog. Hindi siya naniniwala. Ang puso niya ay nagsasabing may mali. Hindi na niya natiis. Dahan-dahan siyang bumangon, kumuha ng isang piraso ng tinapay at isang baso ng tubig mula sa kusina. Nanginginig ang mga kamay. Tinahak niya ang madilim na pasilyo pabalik sa pinto ng basement. Nakasara ito ng mahigpit. Inilapit niya ang kanyang tainga at narinig ang mahinang pagsinghot mula sa loob. Bata, bulong niya, halos hindi marinig. Tala, walang sumagot. Lumuhod si Diwa at maingat na isinilid ang piraso ng tinapay sa ilalim ng siwang ng pinto. Kumain ka, kahit konti lang, bulong niya muli. Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay narinig niya ang isang mahinang kaluskos, sinundan ng tunog ng isang taong kumakain ng dahan-dahan. Napapikit si Diwa. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito isang halimaw, isa itong batang nagugutom. Nang matapos ang kaluskos, isang munting boses ang narinig niya, mahina at garalgal, dahil sa pag-iyak. Ayoko kay Tita Lina, siya ang monster. Ang mga salitang yon, siya ang monster, ay bumaon sa puso ni Diwa na parang isang punyal. Sa buong magdamag, hindi siya natulog. Ang takot na ipinunla ni Mahalina sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may isang bagong damdaming tumutubo sa tabi nito. Isang matibay na determinasyon. Hindi na ito tungkol sa isang trabaho. Ito ay tungkol sa isang batang inagawan ng liwanag. Kinabukasan, kumilos si Diwa na may bagong layunin. Bawat utos ni Mahalina ay sinusunod niya ng may pagkukunwaring pagsang-ayon. Ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay mas bukas kaysa dati. Ang Hacienda Silangan, na dati isang palasyo sa kanyang paningin, ay naging isang magandang kulungan na puno ng mga anino at kasinungalingan. Ang kanyang mga sandali ng katapangan ay dumarating sa mga panahong abala. Si Mahalina sa mga sosyal na pagtitipon nito at si Ricardo ay nasa opisina. Ang paglilinis malapit sa hagdanan ay naging sadya. Sa mga pagkakataong yon, nagkakaroon siya ng ilang minutong makausap si Tala sa pamamagitan ng siwang ng pinto. Tala, ako ito, si Diwa. Bulong niya sa isang hapon, habang nagdadahilang nagpupunas ng sahig. Ilang sandali ng katahimikan, pagkatapos ay isang munting boses ang sumagot. Ate Diwa? Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Diwa. Kumusta ka? Nagugutom ka ba? Isang mahinang opo ang kanyang narinig. Ang mga simpleng palitan na yon ay naging kanilang ritual. Lihim na nagdadala si Diwa ng prutas, tinapay, o kahit isang maliit na laruang gawa sa basahan. Sa bawat araw na lumilipas, ang tiwala ni Tala ay unti-unting lumalago. Nagsimula itong magkwento tungkol sa kanyang ina, kung paano nito laging kinakantahan siya bago matulog. Hindi kailanman nagpakita ng kahit anong senyales ng pagiging bayolente si Tala. Siya ay isang normal na bata na puno ng kalungkutan at pangungulila. Isang araw, nagdala si Diwa ng isang lumang libro ng alpabeto na nakita niya sa bodega. Gusto mo bang matutong magbasa? Tanong niya. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, itinuturo niya ang mga letra. Ang bilis matuto ni Tala. Ang kanyang isip ay matalas at sabik sa kaalaman. Ito ang lalong nagpatibay sa paniniwala ni Diwa. Ang sakit ni Tala ay isang malaking kasinungalingan. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa pasilyo, nakita niyang bumaba si Mahalina. May dalang isang maliit na tray. Sa ibabaw nito
ay isang baso ng juice at isang maliit na hiringgilya. Nagtago si Diwa sa likod ng isang malaking haligi. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Binuksan ni Mahalina ang pinto ng basement. Hindi niya nakita ang buong pangyayari, ngunit narinig niya ang boses ni Mahalina, walang emosyon at malamig. Inumin mo to, gamot mo. Ayoko po. Nagiging mahilo ako dyan. Narinig niyang sagot ni Tala. Sinabi kong inumin mo. Ang boses ni Mahalina ay tumaas, nawala ang pagkukunwaring pag-aalala. Ito ay pampakalma. Masyado kang magulo. Kailangan mong maging tahimik. Kung hindi, hindi ka nabibisitahin pa ng papa mo. Narinig ni Diwa ang impit na pag-iyak ni Tala. Sinundan ng tunog ng pag-inom. Nang lumabas si Mahalina, ang mukha nito ay kalmado na ulit na para bang walang nangyari. Itinapon nito ang walang lamang hiringgilya sa isang nakatagong basurahan. Nang makaalis si Mahalina, nanginginig na nilapitan ni Diwa ang basurahan at kinuha ang hiringgilya. Hindi ito gamot. Isa itong sedatibo, isang paraan para panatilihing mahina at tuliro ang bata. Sa sandaling iyon, ang kanyang determinasyon ay naging galit. Kailangan niya ng ebidensya. Kailangan niya ng isang bagay na maipapakita kay Ricardo. Isang bagay na hindi kayang paikutan ni Mahalina. Ang pagkakataon ay dumating makalipas ang ilang araw. Inutusan siya ni Mahalina na linisin ang lumang study room ng yumaong asawa ni Ricardo. Itapon mo na ang lahat ng alikabok doon. Malapit na ang engagement party namin at gusto kong maging perpekto ang lahat, sabi nito. Ang silid-aralan ay tila isang lugar na hinalinhan ng panahon. Makapal ang alikabok at ang amoy ng mga lumang libro at papel ay nangingibabaw. Habang nagpupunas si Diwa ng isang mataas na estante ng libro, napansin niya ang isang bagay na nakasiksik sa likuran. Isang kahon. Kinuha niya ito. Isa itong kahon ng musika na gawa sa kahoy, may nakaukit na letrang C sa ibabaw. C para kay Selena, ang pangalan ng ina ni Tala. Nakalak ito. Sinubukan niyang alugin. May kung anong bagay sa loob. Bigla, narinig niya ang mga yabag ni Manang Lydia sa pasilyo. Sa isang iglap, kailangan niyang mag-isip. Mabilis niyang isiniksik ang music box sa ilalim ng tumpok ng mga maruruming basahan sa kanyang daladalang timba at nagpatuloy sa paglilinis na para bang walang nangyari. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Diwa sa kanyang kwarto. Inilabas niya ang music box. Ang ganda nito, isang alaala ng isang masayang nakaraan. Paano ito bubuksan? Ginamit niya ang kanyang hairpin. Isang maliit na pako, ngunit hindi ito umubra. Ang frustrasyon ay nagsimulang gumapang sa kanya. Ito na marahil ang sagot, pero hindi niya ito mabuksan. Habang hinahaplos niya ang gilid ng kahon, naramdaman niya ang isang maliit na umbok. Isang nakatagong piyesa. Maingat niya itong pinindot at isang maliit na click ang kanyang narinig. Bumukas ang takip. Sa loob, wala itong mga alahas. Ang nakalagay ay mga luma at kupas na litrato ni Selena kasama ang isang sanggol na si Tala, parehong nakangiti ng pagkatamis-tamis. At sa ilalim ng mga litrato, naroon ito. Isang maliit na kwaderno na nababalutan ng katad. Isang talaarawan. Nanginginig ang mga kamay na binuklat niya ito. Ang mga unang pahina ay puno ng saya at pagmamahal ng isang bagong ina. Ngunit habang lumilipas ang mga pahina, ang tono ay nagbabago. Nagkaroon ng mga pag-aalala tungkol sa negosyo, tungkol sa isang bagong kasosyo ni Ricardo na labis nitong pinagkakatiwalaan. Binuklat niya hanggang sa huling pahina. Ang sulat kamay dito ay iba na. Nanginginig, mabilis, at puno ng takot. Tila isinulat ito ng nagmamadali. At binasa niya ang mga huling salita na isinulat ni Selena Montelibano. MR is not who she seems. She wants to control everything. I fear for my life and for my Tala. Si MR ay hindi tulad ng inaakala. Gusto niyang kontrolin ang lahat.
Natatakot ako para sa buhay ko at para sa aking tala. Napahinto sa paghinga si Diwa. MR, tumingin siya sa blanko. Sino si MR? At pagkatapos, na para bang isang kidlat na tumama sa kanyang isipan, ang mga piraso ay nagdugtong-dugtong. Mahalina Reyes, ang tala-arawan ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Ang katotohanan ay hindi lang masama. Ito ay nakakakilabot. Para kay Ricardo Montelibano, ang bawat umaga na gumigising siya sa tabi ni Mahalina ay isang biyaya. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintanan ng kanilang silid ay tila naghuhugas sa mga anino noong nakaraan na matagal nang namahay sa kanyang puso. Pagkatapos ng pagkamatay ni Selena, inakala niyang hindi na siya muling makakahanap ng liwanag. Ngunit dumating si Mahalina, maganda, matalino, at puno ng pag-unawa. Siya ang kanyang kaligtasan. Good morning, mahal. Bati ni Mahalina. Ang boses ay malambing habang inilalapag nito ang isang tasa ng kape sa mesang nasa tabi ng kama. Good morning, sagot ni Ricardo. Isang ngangiti ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. Hinawakan niya ang kamay nito. Excited ka na ba para sa engagement party natin? Sobra, sabi ni Mahalina. Umupo ito sa gilid ng kama. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Isang bagong simula para sa atin. Ngunit pagkatapos ay isang anino ng pagkukunwaring lungkot ang dumaan sa kanyang mukha. Iniisip ko lang si Tala. Sana ayos lang siya. Napabuntong hininga si Ricardo. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay laging may dalang kirot. Mahal niya si Tala, walang duda. Ngunit ang makita ito ay ang makita ang isang masakit na paalala ng pagkawala ni Selena at ng sakit na minanaraw nito. Darating si Dr. Alcaraz mamaya para sa lingguhan niyang check-up. Pagpapatuloy ni Mahalina, hinahaplos ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, mahal. Ginagawa natin ang lahat para sa kanya. Ako na ang bahala. Yun ang laging sinasabi ni Mahalina. Ako na ang bahala. At para kay Ricardo, na pagod na sa pag-aalala at pagluluksa, ang mga salitang iyon ay musika sa kanyang pandinig. Nagtiwala siya, buong buo. Makalipas ang ilang oras, dumating na nga si Dr. Alcaraz. Isang nasa katanghalang gulang na lalaki, laging nakasuot ng plansadong damit at may aurang puno ng profesionalismo. Sinalubong siya ni Ricardo sa kanyang study room. Ginoong Montelibano, bati ng doktor, nakikipagkamay. Kumusta po kayo? Ayos lang, Dok. Ang anak ko, kumusta siya? Tanong ni Ricardo, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Sumeryoso ang mukha ni Dr. Alcaraz. Naglabas ito ng isang folder at umupo sa tapat ni Ricardo. I'm afraid I don't have good news. Malungkot niyang sabi. Ang kondisyon ni Tala, tila lumalala. Nagkakaroon siya ng mas madalas na episodes. Based sa report ni Miss Reyes at sa sarili kong obserbasyon, mas nagiging withdrawn at agresibo siya kapag may bigla ang ingay o pagbabago sa paligid. Kanina lang, sinubukan na naman niyang saktan ang kanyang sarili. Bawat salita ng doktor ay tila isang suntok sa sikmura ni Ricardo. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang mga kamay ay napahilot sa kanyang sentido. Anong dapat nating gawin, Dok? May pag-asa pa ba? Laging may pag-asa, sagot ng doktor. Pero kailangan niya ng masinsinang gamutan sa isang lugar na may tamang pasilidad. Ang plano ninyo na dalhin siya sa Switzerland, sa tingin ko, ay ang pinakamagandang desisyon. The sooner, the better. Lalo na't may malaking pagtitipon kayong paparating. Ang stress ay maaaring maging trigger sa kanya. Tumango si Ricardo. Isang bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Ito na nga, ang mahirap ngunit tamang desisyon para sa kaligtasan ng lahat, para sa kapakanan ni Tala. Tumingin siya sa isang larawan sa kanyang lamesa. Si Selena, masayang karga-karga ang isang munting tala.
Patawarin mo ako, Selena. Sabi niya sa kanyang isip. Ginagawa ko lang ang tama para sa anak natin. Sige, Dok. Aasikasuhin ko na ang mga papeles. Pagkatapos ng engagement party, itutuloy na natin ang plano. Sabi niya nang may pinalidad. Nang makaalis na ang doktor, hindi muna lumabas ng silid si Ricardo. Naglakad siya patungo sa bintana na nakatanaw sa isang bahagi ng hardin. Mula roon, kitang-kita niya ang pinto ng basement. Saglit niyang nakita si Diwa, ang bagong katulong, na nagdidilig ng mga halaman malapit doon. Para itong may kakaibang lungkot sa mga mata, ngunit ipinagsawalang bahala niya iyon. Ang iniisip niya ay ang batang nasa likod ng pinto, ang sarili niyang anak. Isang imahe ng maliit na tala, tumatawa habang hinahabol niya sa hardin, ang biglang pumasok sa kanyang isip. Napapikit siya. Kailangan niyang alisin ang mga alaalang iyon. Ang tala na iyon ay wala na. Habang papalabas siya ng silid para hanapin si Mahalina, hinarang siya ni Diwa sa pasilyo. Sir Ricardo, sabi nito, ang boses ay nanginginig at puno ng pag-aalinlangan. May kailangan po sana akong sabihin sa inyo. Tungkol po kay... Hindi ngayon, Diwa, putol ni Ricardo. Ang tono niya ay hindi galit ngunit aburido. Marami akong inaasikaso. Bumalik ka na sa trabaho mo. Nilagpasan niya ito nang hindi man lang tinitingnan. Ang kailangan niya ngayon ay ang yakap ni Mahalina, ang pangako ng isang mapayapang kinabukasan, malayo sa lahat ng komplikasyon. Samantala, si Diwa, na naiwang nakatayo sa pasilyo, ay nakaramdam ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Paano niya sasabihin ang katotohanan sa isang taong ayaw makinig? Nakita niyang hinatid ni Mahalina si Dr. Alcaraz palabas. May kung anong nag-udyok sa kanya na sumunod ng palihim. Nagtago siya sa likod ng malalaking paso sa may beranda. Sapat lang ang layo para hindi mapansin, ngunit sapat ang lapit para marinig ang usapan sa may tarangkahan. Nang sigurado ng walang ibang tao, ang propesyonal na distansya sa pagitan ni Mahalina at ng doktor ay biglang naglaho. Inakbayan ni Mahalina ang doktor at tumawa sila ng mahina. Naniwala ba siya sa lahat ng sinabi mo? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay puno ng panunuya. Parang isang maamong tupa, sagot ni Dr. Alcaraz at hinalikan ito sa pisngi. Walang kahirap-hirap. Ang galing mo talagang umarte. Mahal. Natawa si Mahalina. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Siyempre, sa sobrang pagmamahal niya sa akin at sa sobrang takot niyang harapin ang sarili niyang anak, kahit ano ay paniniwalaan niya. Konting tiis na lang. Pagkatapos ng kasal, lahat ng yaman ng Montelibano ay mapupunta sa atin. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Diwa ang mga huling salita na narinig niya. Ang tawang mapanuya ni Mahalina, ang pag-amin ng doktor, ang buong katotohanan ng kanilang maitim na balak. Hindi na ito isang hinala. Isa na itong katotohanang kasing bigat ng bakal na kadena sa paa ni Tala. Habang nakatayo siyang muli sa pasilyo ng mansyon, napalitan na ng isang malamig na determinasyon ang panginginig ng kanyang katawan. Ang takot ay naroon pa rin, isang buhol sa kanyang sikmura. Ngunit mas malakas na ngayon ang sigaw ng kanyang konsensya. Ang talaarawan ni Selena ay hindi sapat. Ang kanyang salita bilang isang hamak na katulong ay walang bigat. Kailangan niya ng pruweba na hindi kayang baluktutin. Isang pruwebang magmumula mismo sa bibig ng ahas. Kinapa niya sa kanyang bulsa ang luma niyang cellphone. Maliit, kupas na ang kulay at halos pangtawag at text lang ang silbi. Ngunit meron itong isang function na ngayon ay mas mahalaga pa kaysa sa ginto. Isang voice recorder. Ito ang magiging sandata niya. Mapanganib. Ngunit ito na lang ang natitira niyang pag-asa. Ang plano ay nabuo sa kanyang isip. Bawat detalye ay pinag-isipan niyang mabuti. Kailangan niya ng tamang tiyempo
at perpektong pagkakataon. Kinagabihan, tulad ng inaasahan ni Diwa, pumasok si Mahalina sa study room para sa kanyang gabi-gabing ritual, ang pakikipag-usap sa telepono sa kanyang mga kaibigan at kasabwat. Ito na ang hudyat. Naglakad si Diwa papunta sa kusina. Ang bawat hakbang ay maingat at may kabigatan. Nagtimpla siya ng paboritong tsaa ni Mahalina, ang chamomile. Ngunit sa pagkakataong ito, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang tray. Ang tasang naglalaman ng mainit na tsaa ay tila kasimbigat ng kanyang mga alalahanin. Naglakad siya patungo sa study room. Ang tibok ng kanyang puso ay isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Huminto siya sa labas ng pinto. Sapat lang para marinig ang boses ni Mahalina sa loob. Tumatawa habang may kausap sa telepono. Ito na. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili, at kumatok ng 3 beses. Ma'am Mahalina, dinala ko po ang tsaa ninyo. Isang iritableng boses ang sumagot mula sa loob. Iwan mo lang dyan sa labas. May kausap ako. Ito ang inaasahan niyang sagot. Gamit ang isang boses na pinilit niyang gawing nanginginig at puno ng pag-aalala, sinabi niya, "Naku ko, pasensya na po ma'am. Bigla po kasing uminit yung tray. Natapunan ko po ng kaunti yung sahig sa tapat ng pinto. Saglit lang po at pupunasan ko." Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Mahalina. Sinundan ng, "Bilisan mo." Sa pagkukunwaring nagmamadali, bahagya niyang binuksan ang pinto. Sapat lang para makapasok ang kalahati ng kanyang katawan. Inilapag niya ang tray sa sahig. Gamit ang basahan, yumuko siya na parabang nagpupunas. Ito na ang sandali. Ang mundo ay tila bumagal. Habang ang atensyon ni Mahalina ay nasa telepono, isang mabilis na kilos na halos hindi makita. Pinindot ni Diwa ang record button sa kanyang cellphone at maingat na idinulas ito sa ilalim ng makapal na karpet, malapit sa paanan ng malaking lamesa ni Ricardo. "Sige na, aalis na ako. Baka may makarinig pa sa'yo," sabi niya, at mabilis na isinara ang pinto. Sumandal siya sa pader sa labas, pinipigilan ang kanyang paghinga. Nakikinig. "Oo na, ako na ang bahala," narinig niyang sabi ni Mahalina sa kausap. "Huwag kang mag-alala, oo ang tanga-tanga pa rin ni Ricardo. Akala niya talaga ay para sa kapakanan ng anak niya ang lahat ng to. Oo, handa na ang lahat para sa Switzerland. Isang direksyon lang ang pupuntahan ng batang yon, at hindi na siya muling makikita paninuman. Pagkatapos ng party, isang hakbang na lang. Atin na ang lahat. Lahat." Narinig ni Diwa ang isang tawang walang kagalakan. Bawat salita ay isang patunay. Bawat tawa ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasinungalingan. Ngayon, ang mas mahirap na bahagi, ang pagkuha muli sa cellphone. Kinailangan niyang maghintay. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat yabag sa pasilyo ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Paano kung may ibang pumasok? Paano kung makita ito ni Mahalina? Makalipas ang halos kalahating oras, bumukas ang pinto. Lumabas si Mahalina, abala sa pag-text sa sarili nitong mamahaling telepono, at naglakad papunta sa hagdanan patungo sa kanyang silid. Nang sigurado nang wala na ito, mabilis ngunit walang ingay na pumasok si Diwa sa study room. Nanginginig ang mga kamay, kinapa niya sa ilalim ng karpet. Nandoon pa. Malamig ang pakiramdam ng plastik sa kanyang nanginginig na mga daliri. Mabilis niyang pinatay ang recording at isinilid ito sa kanyang bulsa. Nagmamadali siyang bumalik sa kanyang maliit na kwarto, nilak ang pinto, at sumandal dito, habol ang kanyang hininga. Tagumpay. Nagawa niya. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama sa dilim. Inilabas ang cellphone. Gamit ang isang lumang earphone, isinaksak niya ito at pinindot ang play. Ang boses ni Mahalina ay tumagos sa kanyang pandinig. Malinaw at hindi maikakaila. Ang bawat salita ng kanyang plano, ang kanyang panunuya kay Ricardo, ang kanyang malupit na intensyon
para kay Tala. Naroon lahat. Ang katibayang hindi matitinag. Isang luha ng pinaghalong takot at ginhawa ang pumatak sa kanyang pisngi. Hawak na niya ngayon ang katotohanan, ngunit ang bigat nito ay halos hindi niya makaya. Habang nakaupo siya roon, hawak-hawak ang cellphone na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Isang biglaang katok sa pinto, ang halos magpalundag sa kanya sa gulat. Bago pa man siya makakilos para itago ito, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Mahalina, nakasuot ng isang sutlang roba. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, nanliliit sa pagdududa. Nakita nito ang cellphone sa kamay ni Diwa, ang earphone sa tainga nito, at ang bakas ng luha sa mukha nito. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mahalina habang humahakbang ito, papasok, at isinasara ang pinto sa likuran nito. "Gising ka pa pala, Diwa," sabi nito. Ang boses ay mahinahon, ngunit may panganib na nakatago. "May tinatago ka ba?" Ang hangin sa maliit na silid ay biglang kumapal at naging mabigat. Ang mahinahong tanong ni Mahalina ay tumama kay Diwa na parang isang malakas na sampal. Sa isang iglap, sinubukan niyang itago ang cellphone sa kanyang likuran, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ito ni Mahalina. "Bakit ganyan ang itsura mo, Diwa? Para kang nakakita ng multo," sabi ni Mahalina. Dahan-dahang lumalapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatitig kay Diwa. Para siyang isang ahas na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima. "Ano yang pinapakinggan mo at tila napakahalaga?" Wala po, ma'am," nautal na sagot ni Diwa. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa takot. "Mga lumang kanta lang po, pampatulog." Isang halakhak na walang kagalakan ang kumawala sa bibig ni Mahalina. "Talaga ba? Sa luma mong cellphone? At iniiyakan mo pa?" Huminto ito sa mismong tapat niya. "Huwag mo akong gawing tanga." Bago pa man makakilos si Diwa, isang mabilis na kamay ang humablot sa cellphone. Sinubukan itong bawiin ni Diwa, ngunit malakas si Mahalina. Tinanggal nito ang earphone at tiningnan ang screen. Nakita nito ang file name, RE. Ang ngiti ni Mahalina ay nawala. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng purong galit. Itinapat niya ang telepono sa kanyang tainga at pinindot ang play. Ilang segundo lang ang kinailangan. Narinig niya ang sarili niyang boses, malinaw at malakas, na isinisiwalat ang lahat ng kanyang mga lihim. "Hayop ka!" bulong ni Mahalina, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Itinaas nito ang kamay na akmang sasampalin si Diwa, ngunit bigla itong huminto. Isang mas masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ibinaba niya ang kanyang kamay at isang nakakatakot na ngiti ang muling gumuhit sa kanyang mga labi. "Akala mo matalino ka, ano?" sabi niya, umiiling-iling. "Akala mo, kaya mo akong talunin?" Hinawakan niya ang cellphone ng mahigpit. "Salamat dito. Salamat sa pagpapaalala sa akin na hindi dapat ako maging kampante." At sa harap mismo ni Diwa, buong lakas niyang ibinato ang cellphone sa pader. Ang tunog ng nababasag na plastik at salamin ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ang nag-iisang ebidensya ni Diwa ay pira-piraso na ngayon sa sahig. "Walang maniniwala sa'yo," sabi ni Mahalina. Ang boses ay kalmado na ulit, ngunit mas nakakakilabot. "Isa ka lang katulong. At ako? Ako ang magiging Mrs. Montelibano. Kaninong salita sa tingin mo ang papakinggan ni Ricardo?" Tumalikod na ito at naglakad palabas. Ngunit bago isara ang pinto, lumingon itong muli. "Bukas na bukas din, aalis ka sa pamamahay na ito. Ngunit hindi lang yan. Sisiguraduhin kong habang buhay mong pagsisisihan ang araw na kinalaban mo ako." Naiwan si Diwa na nakaluhod sa sahig, pinupulot ang mga basag na piraso ng kanyang pag-asa. Wala na. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Ang tanging nagawa niya ay umiyak ng tahimik sa dilim. Kinabukasan,
Ang himpapawid sa mansyon ay tila mas mabigat kaysa dati. Kumikilos si Diwa na parang isang zombie. Alam na anumang oras ay darating ang parusa ni Mahalina. Ang hindi niya alam ay kung anong anyo ito magkakaroon. Ang pagkakataon ay dumating pagkatapos ng almusal. Nagkunwari si Mahalina na may hinahanap. Ang muka ay puno ng pagkabalisa. "Ricardo, mahal, hindi ko makita." Sigaw nito. Sapat na para marinig sa buong kabahayan. "Ang kwintas na bigay mo sa akin, yung may diamante." Agad na lumapit si Ricardo. "Baka kung saan mo lang nailagay. Mahal, hayaan mo't tulungan kitang hanapin." "Hindi. Sigurado akong inilagay ko lang yon sa jewelry box ko kagabi." Sabi ni Mahalina. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Tumingin ito sa paligid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwaring hinala. Imposibleng mawala yon ng kusa, maliban na lang kung may kumuha. Ang mga salitang iyon ay nagpabago sa buong atmosfera. Agad na ipinatawag ni Ricardo ang lahat ng katulong. Si Manang Lydia, si Diwa, at ang dalawa pang hardinero ay nakatayong nakayuko habang si Mahalina ay umiiyak sa isang tabi. Isang mamahaling kwintas ang nawawala. Sabi ni Ricardo. Ang boses ay seryoso at mabigat. Kung sino man ang kumuha, mas mabuting ilabas na ninyo ngayon. Walang umamin. Paano aamin ang isang tao sa kasalanang hindi niya ginawa? Kung ganoon, wala akong magagawa, kundi ang halughugin ang inyong mga gamit. Sabi ni Ricardo, bagamat bakas, sa kanyang mukha ang pag-aatubili. Sinimulan ng mga gwardiya ang paghahalughog. Isa-isang binuksan ang kanilang mga locker at mga bag. Walang nakita. Ang huling lugar ay ang kwarto ni Diwa. Pumasok ang isang gwardiya kasama si Ricardo at Mahalina. Alam na ni Diwa kung ano ang mangyayari. Tila isang manonood na lang siya sa isang palabas na siya ang bida, ngunit wala siyang kontrol sa script. Binuksan ng gwardiya ang maliit na aparador ni Diwa at mula sa loob ng isang nakatuping damit, isang kumikinang na bagay ang nahulog. Ang diamanteng kwintas. Huminto ang paghinga ng lahat. Tumingin si Ricardo mula sa kwintas pabalik kay Diwa. Ang kanyang muka ay pinaghalong pagkadismaya, galit, at isang bakas ng hindi makapaniwala. "Diwa? Hindi po ako." Umiiyak na sabi ni Diwa, umiling-iling. "Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Baka na po niya ang lahat ng ito." Itinuro niya si Mahalina. Umakting si Mahalina na tila nasaktan. "Ako pa ngayon ang masama. Matapos kitang pagkatiwalaan sa pamamahay na ito." "Ricardo, naririnig mo ba siya?" Tumingin si Ricardo kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay malamig na ngayon. "Wala na akong gustong marinig pa. Kriminal ka pala. Matapos kitang bigyan ng trabaho, ganito pa ang isusukli mo?" "Sir, maniwala po kayo. Si Ma'am Mahalina, may tinatago po siya. Si Tala po." "Huwag mong isasama ang anak ko sa pagnanakaw mo." Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang pasensya ay ubos na. "Ayoko nang makita pa ang pagmumukha mo." Ilak siya sa kwarto. "Bukas na bukas din, umalis ka sa hasyenda na ito at magpasalamat ka't hindi kita ipapakulong." Kinaladkad ng mga gwardiya si Diwa pabalik sa kanyang silid sa kabila ng kanyang mga pag-iyak at pagmamakaawa. Isinara ang pinto at nilak mula sa labas. Naiwan siyang mag-isa, nakaupo sa sahig, talunan. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, nawalan din siya ng dignidad. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. At ang pinakamasakit sa lahat, wala na siyang magagawa para kay Tala. Mula sa kanyang bintana, sa isang sulok ng malawak na hardin na hindi madalas puntahan, nakita niya ito. Isang itim na van nakaparada sa ilalim ng isang malaking puno. Tila may hinihintay. Naintindihan niya agad. Iyon ang sasakyang magdadala kay Tala palayo. Palayo magpakailanman.
Nawalan na siya ng ebidensya, pinalayas na siya. At bukas, sa araw ng engagement party, habang ang lahat ay abala sa pagdiriwang, tahimik na isasakay si Tala sa van na iyon at maglalaho. Ang oras ay ubos na. Ang lahat ay nawala na. Ang mga oras ay gumapang na, parang mga sugatang ahas sa loob ng nakakandadong silid. Si Diwa ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang malamig at mabigat na pakiramdam ng pagkatalo. Sa labas, naririnig niya ang mga malalayong tunog ng paghahanda para sa engagement party, ang pagdating ng mga truck ng catering, ang pag-aayos ng mga ilaw, isang malaking pagdiriwang para sa tagumpay ng kasamaan. Ang bawat ingay ay isang paalala ng kanyang kabiguan. Bigo siyang iligtas si Tala. Bigo siyang ipaglaban ang katotohanan. At bukas, sa pagsikat ng araw, itatapon siya palabas ng hasyenda na may tatak ng isang magnanakaw habang si Tala ay ilalayo magpakailanman. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Tala, ang takot at lungkot sa mga mata nito, at ang mukha ng kanyang pamilya sa probinsya, ang pag-asa sa mga mata nila kapag ipinapadala niya ang kanyang sahod. Ngayon, lahat ng iyon ay mawawala. Winasak ni Mahalina hindi lang ang kanyang buhay, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga taong umaasa sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng kanyang pag-iisip, isang bagay ang pumukaw sa kanyang alaala. Isang maliit na bagay na nakalimutan na niya sa gitna ng kaguluhan. Ang talaarawan. Ang cellphone ay nawasak, ngunit ang talaarawan ni Selena ay naroon pa rin. Nakatago sa ilalim ng kanyang kama, sa loob ng lumang music box. Bigla, isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi pa tapos ang lahat. Marahil ay hindi ito sapat na ebidensya para sa isang taong bulag tulad ni Ricardo. Ngunit paano kung may ibang tao sa mansyon na mas matagal nang nagdududa? Isang taong nakakakilala sa tunay na kulay ng yumaong si Selena. Isang pangalan lang ang pumasok sa kanyang isip. Manang Lydia, ang matandang kasambahay. Laging seryoso, laging tahimik, laging nasa isang sulok at nagmamasid. Siya ang pinakamatagal na nagsisilbi sa pamilyang Montelibano. Kilala niya si Selena. At mula sa mga nakaw na sulyap ni Manang Lydia, alam ni Diwa na hindi nito gusto si Mahalina. Isa itong malaking sugal. Ngunit ano pa ba ang mawawala sa kanya? Hinintay niya ang paglubog ng araw, ang sandali kung kailan ang lahat ay abala na sa huling paghahanda. Narinig niya ang mga yabag sa labas ng kanyang pinto. May naglalagay ng isang tray ng pagkain sa sahig. Manang Lydia? Tawag ni Diwa. Ang boses ay nanginginig. Manang, kayo po ba yan? Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, isang mababa at pamilyar na boses ang sumagot. Oo. Manang, pakiusap po. Pagmamakaawa ni Diwa, inilapit ang kanyang mukha sa siwang sa ilalim ng pinto. Kailangan ko po kayong makausap. Tungkol po ito kay Ma'am Selena. Tungkol po kay Tala. Hindi sumagot si Manang Lydia. Narinig na lang ni Diwa ang papalayo nitong mga yabag. Napapikit siya. Ang huling kislap ng pag-asa ay tila namamatay na rin. Ngunit makalipas ang halos isang oras, nang ang buong bahay ay abala na sa hapunan, narinig niya ang isang mahinang kaluskos sa kanyang seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Manang Lydia. Ang muka ay seryoso, gaya ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Anong tungkol kay Selena? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Nanginginig ang mga kamay. Kinuha ni Diwa ang music box mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ito at iniabot ang talaarawan. Basahin niyo po, Manang, lalo na po ang huling pahina. Kinuha ito ni Manang Lydia. Sa tulong ng liwanag mula sa bintana,
Binasa niya ang mga huling salita na isinulat ng kanyang dating amo. Nakita ni Diwa kung paano nagbago ang mukha ng matanda, ang pagkunot ng noo, ang panlalaki ng mga mata, ang panginginig ng kanyang mga labi. Alam ko, bulong ni Manang Lydia, ang boses ay basag. Alam kong hindi siya magpapakamatay. Mahal na mahal niya ang batang yan. Alam kong may mali. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagtitimpi ni Diwa ay bumigay. Humagulgol siya. Manang, hindi po baliw si Tala. Sinasaktan po siya ni Mahalina. Binibigyan ng gamot para manghina. Ang lahat po ay isang malaking plano para makuha ang pera ni Sir Ricardo. Hinawakan ni Manang Lydia ang kanyang balikat. Ang mga kamay nito ay magaspang dahil sa taon ng pagtatrabaho, ngunit ang hawak nito ay puno ng kapanatagan. Naniniwala ako sa iyo, Hija. Ang mga salitang yon ay parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na puso ni Diwa. May isang taong naniwala sa kanya. Pero anong magagawa natin? Tanong ni Diwa. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Bukas na ang party at pagkatapos noon ay kukunin na nila si Tala. Pinalayas na po ako. Wala na po akong magagawa. Tumingin si Manang Lydia sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata ay matalim. Mayroon pa. Tumitig siya kay Diwa. Noong gabing namatay si Selena, si Mahalina ang huling taong kasama niya. Nag-away sila. Pagkatapos, sinabi ni Mahalina na nagkulong sa kwarto si Selena at doon na natagpuan. May iniwan daw na suicide note. Huminga ng malalim si Manang Lydia na para bang naglalabas ng isang lihim na matagal na niyang itinatago. Ngunit ang suicide note na yon, kakaiba ang sulat kamay. Hindi sulat kamay ni Selena. Walang naniwala sa akin. Kaya bago ko ito ibigay sa mga pulis, pinalitan ko. Kinuha ko ang pekeng sulat at nag-iwan ng isang blangkong papel. Itinago ko. Itinago ko ang ebidensya. Nanlaki ang mga mata ni Diwa. Nasa inyo pa po? Tumango si Manang Lydia. Ito na ang panahon para lumabas ang katotohanan. Ngunit kailangan nating magtulungan. Kailangan natin ng isang plano na hindi nila inaasahan. Sa loob ng maliit na silid na yon, sa gitna ng kadiliman, dalawang babae mula sa magkaibang henerasyon ang nagsanibpuwersa. Isang matandang kasambahay na may hawak na lihim ng nakaraan at isang batang katulong na may hawak na tapang ng kasalukuyan. Bukas, sa gitna ng party, kailangan mong makuha ang atensyon ng lahat. Sabi ni Manang Lydia. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng pinalidad. Gumawa ka ng eksena, siguraduhin mong lahat sila ay makikinig sa'yo. Huwag kang mag-alala sa pagtakas mula sa silid na ito. May paraan ako. Tumingin siya sa mga mata ni Diwa. Gawin mo ang dapat mong gawin sa party. Ako na ang bahala kay Tala. Ang hardin ng Hacienda Silangan ay nagbagong anyo. Mula sa isang tahimik na paraiso, ito ay naging isang dagat ng mga kumukutitap na ilaw at maririkit na panauhin. Ang hangin ay puno ng tunog ng isang string quartet, ng matatamis na halakhak, at ng kalansing ng mga kopita ng champagne. Para kay Ricardo Montalibano, ito ang gabi ng kanyang muling pagsilang. Nakatayo sa tabi niya, si Mahalina ay isang pangitain ng perfection. Ang suot nitong kumikinang na evening gown ay tila hiyang-hiya sa mga bituin sa kalangitan. Bawat ngiti nito, bawat haplos sa kanyang braso ay nagpapatunay sa kanya na tama ang kanyang desisyon. Ito ang babaeng bubuo muli sa kanyang winasak na mundo. Masaya ka ba, mahal? Bulong ni Mahalina. Ang boses nito ay kasing lambing ng musika. Higit pa sa masaya, sagot ni Ricardo. Hinigpitan ng hawak sa kamay nito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Lumingalinga siya sa kanyang mga bisita, mga kasosyo sa negosyo, mga makapangyarihang politiko, mga matataas na tao sa lipunan. Lahat sila ay narito upang saksihan ang kanyang bagong simula. Isang anino ng nakaraan ang biglang sumagi sa kanyang isip. Isang maliit na batang babae na nakakadena sa dilim.
Mabilis niyang iwinaksi ang isiping iyon. Ginagawa niya ang tama. Sabi ni Mahalina, sabi ng doktor, ito ang pinakamabuti para kay Tala. Ang sakit ay kailangang gamutin kahit gaano pa ito kasakit para sa isang ama. Mamaya, sa gitna ng gabi, habang abala ang lahat, isang espesyal na ambulansya ang tahimik na susundo kay Tala para dalhin ito sa airport. Walang makakaalam, walang eskandalo. Isang malinis na transisyon tungo sa bago niyang buhay. Habang ang musika at tawanan ay umaabot hanggang sa kanyang silid, si Diwa naman ay nakaupo sa dilim, pinapakiramdaman ng bawat segundo. Ang kanyang puso ay isang bombang malapit nang sumabog. Ang plano nila ni Manang Lydia ay simple, ngunit ang panganib ay sukdulan. Isang pagkakamali lang, at ang lahat ay tapos na. Isang mahinang kaluskos ang narinig niya sa kanyang pinto. Ang susi. Dahan-dahan itong bumukas. Si Manang Lydia. Ngayon na. Bulong ng matanda. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit ang mga mata nito ay nag-aalab. Ang gwardiya sa pasilyo ay iisa lang. Maghintay ka sa aking hudyat. Dalian mo. Isinara muli ni Manang Lydia ang pinto. Iniwan itong hindi nakalock. Tumayo si Diwa, nanginginig ang mga binti. Hinawakan niya ang hawakan ng pinto. Ang lamig nito ay gumapang sa kanyang buong katawan. Nagbilang siya sa kanyang isip. 1, 2, 3. Bigla, isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang narinig niya mula. Sa di kalayuan, sinundan ng isang sigaw. Naku! Ang mamahaling alak! Iyon ang boses ni Manang Lydia. Narinig ni Diwa ang mabilis na mga yabag ng gwardiya na tumatakbo patungo sa pinanggalingan ng ingay. Ito na ang kanyang pagkakataon. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto at lumabas. Tahimik niyang tinahak ang pasilyo ng mga katulong. 100 na kabisado niya, ngunit ngayon ay tila isang mapanganib na labirinto. Ang layo ng musika ay unti-unting lumalakas. Isang paalala na papalapit na siya sa lungga ng mga leon. Nakarating siya sa likurang bahagi ng malaking bulwagan kung saan ginaganap ang party. Sumilip siya sa siwang ng isang pinto. Ang liwanag ay nakakasilaw. Ang dami ng tao ay nakakalula. Nakita niya si Ricardo at Mahalina sa entablado. Magkahawak kamay, naliligo sa liwanag ng entablado. Kailangan niyang makalapit sa sound system. Iyon ang sentro ng plano. Nakita niya ang pwesto ng banda sa gilid ng entablado. Malapit dito ang isang mesa na puno ng mga kagamitang pangtunog. Ngunit paano siya makakapunta doon nang hindi napapansin? Sakto namang nag-anunsyo ang MC. At ngayon mga kaibigan, pakinggan natin ang isang mensahe mula sa ating nag-iisang Ginoong Ricardo Montelibano. Lahat ng atensyon ay napunta sa entablado. Ang mga ilaw ay mas lalong tumutok sa kanila. Ito na ang perpektong pagkakataon. Habang ang lahat ay nakatingin sa magkasintahan, si Diwa ay gumapang sa likod ng mga naglalakihang paso ng halaman, gumilid sa mga pader, hanggang sa marating niya ang isang makapal na pulang kurtina sa gilid ng entablado. Mula roon, isang hakbang na lang ay maaabot na niya ang mesa ng sound system. Nagtago siya, hinahabol ang kanyang hininga. Ang puso niya ay tila gustong bumasag sa kanyang dibdib. Inayos ni Ricardo ang kanyang taksido at kinuha ang mikropono. Tumingin siya kay Mahalina, nang ngumiti sa kanya ng buong pagmamahal. Ngumiti siya pabalik at humarap sa mga panauhin. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at kaligayahan. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa gabing ito. Alam ng marami sa inyo ang pinagdaanan ko sa mga nakalipas na taon. Isang panahon ng kadiliman at kalungkutan. Akala ko ay hindi na muling sisikat ang araw para sa akin. Tumingin siyang muli kay Mahalina, hinawakan ang kamay nito, at itinaas. Ngunit dumating siya. Dumating ang babaeng ito at binigyan ako ng bagong pag-asa. Ipinakita niya sa akin na posible palang magmahal at maging masaya muli.
Itinaas niya ang kanyang kopita ng champagne. Kaya samahan ninyo ako sa isang pagpupugay para sa aking mapapangasawa, ang babaeng nagligtas sa akin. Mahalina. Ang palakpakan ay nagsimulang umugong, isang alon ng pagsang-ayon at pagbati. Ngunit bago pa man ito umabot sa kasukdulan, isang boses ang biglang pumutol sa lahat. Isang boses na hindi nagmula sa entablado. Isang boses na tila nagmumula sa lahat ng dako, pinalakas ng lahat ng speaker sa buong hardin. Isang boses na pamilyar, puno ng panginginig ngunit matatag. Hindi siya tagapagligtas. Ang palakpakan ay biglang namatay. Lahat ng ulo ay lumingon. Hinahanap ang pinagmumulan ng tinig. Isa siyang demonyo. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na gumuhit sa maaliwalas na gabi. Sa isang iglap, ang masayang pagdiriwang ay naging isang eksena ng pagkabigla at pagkalito. Lahat ng mga mata ay naghahanap. Ang musika ay tuluyang huminto. Maging ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Mula sa likod ng kurtina sa gilid ng entablado, lumabas ang isang figura. Maliit, nakayuko, at nanginginig. Nakasuot ito ng simpleng uniforme ng katulong. Diwa? Bulong ni Ricardo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Paanong nakalabas ito sa kanyang silid? Ngunit bago pa man siya makapag-utos sa mga gwardya, isa pang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mga speaker. Ngayon, hindi na ito ang boses ni Diwa. Ito ay ang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ni Mahalina. Oo na, ako na ang bahala. Ang tanga-tanga pa rin ni Ricardo. Akala niya talaga ay para sa kapakanan ng anak niya ang lahat ng to. Pagkatapos ng party, isang hakbang na lang. Atin na ang lahat. Lahat. Isang kolektibong paghinga ng pagkabigla ang narinig mula sa mga panauhin. Ang bawat salita ay malinaw. Bawat tawa ay matalim. Iyon ang recording. Ang nawasak na ebidensya. Paano? Napatingin si Ricardo kay Mahalina. Ang babaeng kanina lang ay larawan ng kaligayahan. Ngayon ay namumutla na parang isang multo. Ang nangiti ay nagyelo sa kanyang mga labi. Ray Ricardo, mahal. Hindi totoo yan. Sigaw ni Mahalina. Ang boses ay nagpapanik. Gawa-gawa lang yan. Isa siyang magnanakaw at sinungaling. Pakinggan mo ako. Ngunit huli na. Ang lason ay kumalat na. Nakita ni Ricardo ang pagbabago sa tingin ng kanyang mga bisita. Mula sa pagbati, ito ay naging pagdududa, pag-aalinlangan, at para sa iba, pagkamuhi. Sino ang paniniwalaan ninyo? Sigaw ni Mahalina, bumaling sa mga tao, desperada. Ako, o ang isang hamak na katulong na nagnakaw sa akin? Tila iyon ang hudyat na hinihintay ng lahat. Ang eksena ay naging mas malaking kaguluhan, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang matatag na figura ang dahan-dahang lumakad patungo sa entablado. Si Manang Lydia. Ang matandang kasambahay ay hindi tumitingin kahit kanino, maliban kay Ricardo. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang luma at naninilaw na piraso ng papel. Huminto siya sa paanan ng entablado. Ginoong Ricardo, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat na pumuno sa buong hardin. Labis kong iginagalang ang inyong pamilya, at labis kong minahal ang yumaong si Ginang Selina. Tumingin siya kay Mahalina nang may pagkasuklam. Kaya hindi ko nahahayaan pa na magpatuloy ang kasinungalingang ito. Itinaas niya ang papel. Sinabi ng babaeng ito na nag-iwan ng suicide note si Ginang Selina. Ito raw yon. Iniabot niya ito kay Ricardo. Kinuha ito ni Ricardo. Ang mga kamay ay nanginginig. Binuklat niya ito. Isang maikling sulat ng pamamaalam. Ngunit may mali. Ang sulat kamay. Hindi sulat kamay ng aking asawa ito, sabi niya, halos pabulong. Hindi nga. Pagpapatibay ni Manang Lydia.
dahil ang tunay na sulat kamay ni Ginang Selina ay narito. Mula sa kanyang bulsa, naglabas siya ng isa pang nakatuping papel, ang talaarawan. Ibinigay niya ito kay Ricardo. Bukas sa huling pahina, binasa ni Ricardo ang mga salita. MR is not who she seems. I fear for my life and for my tala. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isipan ni Ricardo. Ang biglaang depression ni Selina, ang mabilis na pagpasok ni Mahalina sa kanyang buhay, ang unti-unting pagbabago ng kalagayan ni Tala. Ang lahat ay isang malaking, masalimuot, at napakalupit na plano. Ang maskara ni Mahalina ay tuluyan ng bumagsak. Ang kanyang magandang mukha ay nabalutan ng purong galit at pagkasuklam. Tiningnan niya si Diwa, si Manang Lydia, at si Ricardo. Mga tanga! Lahat kayo mga tanga! Sigaw niya. Oo, ako nga. Ako ang gumawa ng lahat. At dapat lang sa inyo yan. Ang pamilyang Montelibano ang sumira sa pamilya ko noon. Ito ay paghihiganti. At halos makuha ko na sana. Sa pag-amin na yon, tila gumuho ang mundo ni Ricardo. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isang kasinungalingan. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya ay isang demonyo. Ang kanyang kaligtasan ay ang kanyang sariling berdugo. Sinubukan ni Mahalina na tumakbo, bumaba ng entablado, ngunit ang mga gwardya ng hasyenda na ngayon ay sumusunod na sa utos ng nabiglang si Ricardo ay mabilis siyang hinarang. Sa gitna ng kaguluhan, ng pag-uusap ng mga bisita, ng pagdating ng mga pulis na tinawagan na pala ng isang panauhin, isang salita lang ang paulit-ulit na namutawi sa bibig ni Ricardo. Isang bulong na puno ng pagsisisi at sakit. Tala, napatingin siya sa direksyon ng mansyon, sa madilim na bintana malapit sa basement. Ang kanyang anak, ang kanyang inabandona at pinabayaan na anak. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya mula sa entablado. Hindi na niya pinansin ang mga tao, ang mga sigaw, ang kaguluhan. Tumakbo siya. Tumakbo siya ng buong bilis na para bang hinahabol niya ang nawala niyang kaluluwa. Tumakbo siya pabalik sa mansyon, patungo sa basement. Ang bawat hakbang ni Ricardo pabalik sa mansyon ay isang parusa. Ang masasayang ilaw sa hardin ay tila mga nangungutyang mata, at ang musikang napalitan na ng bulungan ay isang paalala ng kanyang kahihiyan. Ngunit wala siyang pakialam sa kanila. Ang tanging mahalaga ay ang batang babaeng nasa likod ng pader, ang biktima ng kanyang katangahan at pagkabulag. Narating niya ang pinto ng basement, nakasara. Sa kanyang pagpapanik, kinalampag niya ito ng buong lakas. Tala, anak, nandito si Papa. Buksan niyo ang pinto. Sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Mula sa likuran, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Manang Lydia, may hawak na isang bungkos ng susi. Ako na po, sir, sabi nito. Ang mga mata ay puno ng awa. Nanginginig na isinusi ng matanda ang pinto. Bumukas ito at isang amoy ng luma at malungkot na hangin ang sumalubong sa kanila. Madilim sa loob. Ngunit ang sulok kung saan nakakadena si Tala, dati ay wala ng laman. Ang kadena ay nakahandusay sa sahig, bukas at walang silbi. Isang matinding takot ang bumalot kay Ricardo, mas malala pa sa takot na naramdaman niya kanina. Nasaan siya? Nasaan ang anak ko? Pinasok ko po ang itim na van kanina habang abala ang lahat, paliwanag ni Manang Lydia. Bago pa man nila makuha si Tala, itinago ko na po siya. Itinuro ni Manang Lydia ang isang maliit at halos hindi mapansing pinto sa ilalim ng hagdanan, isang lumang wine cellar. Dahan-dahang naglakad si Ricardo patungo roon. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Itinulak niya ang pinto. Sa loob, sa ibabaw ng mga lumang kahon, nakaupo ang isang munting figura, yakap-yakap ang mga tuhod. Sa tabi nito ay isang baso ng tubig at isang piraso ng tinapay.
Nang maramdaman ni Tala ang pagdating ng ama, umangat ang kanyang ulo, ang kanyang mga matang minana niya mula sa kanyang ina, ay malaki, puno ng pag-iingat at takot. Walang salitang lumabas sa bibig ni Ricardo. Ang tanging nagawa niya ay lumuhod sa harap ng kanyang anak. Ang imahe ng isang makapangyarihang Don Ricardo Montelibano ay gumuho at ang natira na lang ay isang amang puno ng pagsisisi. Anak, patawarin mo si Papa, sabi niya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Naging bulag ako. Patawarin mo si Papa, anak. Hindi gumalaw si Tala. Tinitigan lang siya nito. At sa katahimikang yon, mas lalong naramdaman ni Ricardo ang bigat ng kanyang kasalanan. Inabot niya ang kanyang kamay, nanginginig. Sa halip na umatras, dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang maliit na kamay at ipinatong ito sa ibabaw ng kamay ng kanyang ama. Isang maliit na gesto, ngunit para kay Ricardo, iyon ay isang buong mundo ng pagpapatawad. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit, na para bang sa pagyakap na yon ay mabubura niya ang lahat ng sakit, lahat ng gabi ng kalungkutan na idinulot niya rito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang muli siyang niyakap pabalik ng kanyang anak. Mula sa dikalayuan, sa may pintuan ng basement, tahimik na pinanood ni Diwa ang lahat. Ang tagpong yon, ang pag-iyak ng isang nagsisising ama, at ang tahimik na pagtanggap ng isang nasaktang anak, ay ang katapusan ng kanyang laban. Tapos na. Ligtas na si Tala. Ang katotohanan ay lumabas na. Habang ang mga pulis ay abala sa pagkuha ng mga testimonya sa hardin at sa pag-aresto kay Mahalina at sa doktor nitong kasabwat, si Diwa ay tahimik na bumalik sa kanyang silid. Walang nakapansin sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, siya ay naging isang anino lamang. Hindi na siya kabilang dito. Isa siyang katulong na pinaratangang magnanakaw. Isa siyang estranghero. Ang kanyang misyon ay tapos na. Inilabas niya ang kanyang maliit na bag at sinimulang iligpit ang kanyang iilang mga gamit. 2 pares ng damit, isang lumang litrato ng kanyang pamilya, at ang music box ni Selena. Ito na lang ang natitira sa kanya. Hindi siya nagpaalam. Hindi niya na kailangan. Ang mahalaga ay ligtas na ang bata. Dala ang kanyang bag. Tahimik siyang lumabas ng mansyon. Dumaan sa isang gilid na daanan na hindi napapansin. Bawat hakbang palayo sa Hacienda Silangan ay isang hakbang palayo sa isang masamang panaginip. Ngunit meron ding isang bahagi ng kanyang puso na tila naiwan. Nakarating siya sa malaking tarangkahan. Hihintayin na lang niya ang pagsikat ng araw at maglalakad patungo sa bayan. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang boses ang pumigil sa kanya. Diwa! Lumingon siya. Si Ricardo tumatakbo papalapit sa kanya, buhat-buhat sa kanyang mga braso ang natutulog na si Tala. Huminto ito sa harap niya, habol ang hininga. Ang dating arogante at malamig na amo ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang taong may bagong liwanag at bagong bigat sa kanyang mga mata. Saan ka pupunta? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay malumanay. Uuwi na po, sir. Sagot ni Diwa. Nakayuko. Tapos na po ang trabaho ko dito. Umiling si Ricardo. Hindi. Nagsisimula pa lang. Tumingin siya sa kanyang anak. Pagkatapos ay muling tumingin kay Diwa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Diwa. Dati, isang malalim na pasasalamat at pagsusumamo. Huwag kang umalis. Please, kailangan ka namin. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating malamig at malungkot na Hacienda Silangan ay unti-unting nagbabalik sa dati nitong sigla, ngunit sa isang kakaibang paraan. Hindi na ito ang sigla ng karangyaan at mga pekeng pagtitipon, kundi ang sigla na dulot ng isang tunay na tahanan. Ang mga bulungan tungkol sa iskandalo ng gabing iyon ay matagal nang humupa.
napalitan ng mga bagong tsismis sa alta sosyedad. Si Mahalina at ang kanyang kasabwat ay nahaharap sa maraming kaso at tiyak na mabubulok sa kulungan. Ngunit sa loob ng mga pader ng hasyenda, ang kanilang mga anino ay tuluyan ng naglaho. Ang pinakamalaking pagbabago sa lahat ay ang tunog na madalas ngayong marinig sa mga pasilyo, ang matinis ngunit masayang halakhak ng isang bata. Si Tala ay hindi na ang batang nakakadena sa dilim. Sa tulong ng therapy at, higit sa lahat, nang walang katumbas na pagmamahal at atensyon, siya ay namumukadkad. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng kislap ng isang mausisang isipan. Mahilig siyang magpinta, magbasa ng mga libro, at habulin ang mga paru-paro sa hardin. At sa bawat hakbang ng kanyang paggaling, laging nasa tabi niya ang dalawang tao, ang kanyang ama at si Diwa. Hindi na umalis si Diwa. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya itinuring na isang katulong lamang. Sa simula, ito ay hindi naging komportable para sa kanya. Ngunit ang pakiusap ni Ricardo ay hindi para sa isang amo, kundi para sa isang amang nangangailangan ng tulong. At higit sa lahat, ang mga mata ni Tala ay sapat ng dahilan para manatili. Isang maaraw na umaga, ang tatlo ay magkakasamang nag-aalmusal sa hardin sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ito na ang kanilang naging bagong ritual. Wala nang formalidad ng mahabang lamesa sa loob ng mansyon. "Papa, Ate Diwa, tingnan niyo po." Masayang sabi ni Tala. Itinaas ang isang papel kung saan meron siyang iginuhit. Kinuha ito ni Ricardo. Sa papel, may tatlong figura na magkakahawak kamay. Isang malaking lalaki, isang babae na may mahabang buhok at isang maliit na bata sa gitna. Sa itaas nila, may isang malaki at maningning na bituin. "Ang ganda naman ng gawa mo, anak," sabi ni Ricardo. Isang tunay na ngiti ang nakaguhit sa kanyang mukha. Isang nangiti na ngayon ay madalas nang makita. Tumingin siya kay Diwa sa kabila ng lamesa. "Diwa, salamat." Ang mga salitang yon ay madalas sabihin ni Ricardo, ngunit sa tuwing naririnig ito ni Diwa, mayroon pa rin kakaibang pakiramdam. "Para po kay Tala, sir," lagi niyang sagot. Hindi lang para kay Tala. Pagtatama ni Ricardo, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. "Salamat sa pagmulat sa akin, sa pagtuturo sa akin kung ano ang tunay na katapangan. Pinalaki ako sa mundong ito na puno ng pera at kapangyarihan, pero ikaw na walang kahit na ano, ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang bagay sa lahat." Natahimik sila sandali. Pinapanood si Tala na masayang tumatakbo para kunin ang kanyang mga krayola. "Hindi ko alam kung paano kita mababayaran," pagpapatuloy ni Ricardo. "Ang posisyon mo dito, hindi na lang bilang isang alalay. Gusto kong manatili ka dito bilang bahagi ng pamilya. Isang tagapangalaga, para kay Tala, isang kaibigan." Tumingin si Diwa sa paligid, sa hardin na dati kinatatakutan niya, sa mansyon na dati isang kulungan para sa kanya. Ngayon, ang lahat ay iba na. May kapayapaan, may pag-asa. "Ang pangalan mo pala, Diwa?" sabi ni Ricardo. Tila may naalala. Nangangahulugang spirit o consciousness. Ikaw pala talaga ang naging diwa ng bahay na ito. Ikaw ang gumising sa aming lahat. Ngumiti si Diwa. Isang ngiti na ngayon ay abot na hanggang sa kanyang mga mata. Sa wakas, nahanap na niya ang kanyang lugar. Hindi sa isang magarbong palasyo o sa isang buhay ng karangyaan, kundi sa puso ng isang maliit na pamilyang kanyang tinulungang buuin muli. Ang Hacienda Silangan na nangangahulugang Trang Bien Hongdong ay sa wakas ay nabigyan ng hustisya sa pangalan nito. Ito na ang kanilang bagong simula, ang kanilang bagong pagsikat ng araw. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang isang maliit na kislap ng katapangan ay sapat na upang magdala ng liwanag.
Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang manindigan para sa tama, kahit na ang buong mundo ay laban sa'yo. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Naway ang kwento ni Nadiwa, Ricardo at Tala ay nag-iwan sa inyo ng aral at inspirasyon. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga opinyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.